Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Wednesday po ngayon. Masayang Wednesday sa inyo lahat, pero makulimlim po ang buong Metro Manila. Masayang Wednesday, no, Son? Masayang Wednesday, Jen. Sa Pilipinas po ay July 29, 2026. Mga kababayan natin na nasa ibayong dagat, kumusta po kayo dyan? Ano man pong panahon dyan sa inyo? At ano man pong oras ay lagi kayong welcome dito po sa Saganang Mamamayan. At sa araw na ito ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Senador Rodante Marcoleta. Siya no, po Son? ay 73 years old na. Ayan. At alam namin na kung nandito siya, ay itatanggi niya. Isang malupitang sekreto yun. Opo. Pero kailangan po sa panahon ngayon na sabihin natin ang kanyang edad dahil marami ho ang nagtatake kung bakit siya nag-wheelchair. Yun na nga. Oh. Oo. Ay, marami tuloy nakaalam yung kanyang edad. No? Oo. At totoo, mag-isa pala tuntunan ito, hindi natin binabanggit. Eh, totoo nga dyan, kahit nga hindi ka nag-ospital, courtesy na yan na i-wheelchair ka, senior citizen di ba? Totoo. Pero dahil nga ho, naipaliwanag na natin ng mga nakaraan, na-confine kasi sa ospital At alam mo ba, Jen, na ewan ko lang kung naka-wheelchair tong dalawa. Sino yan? Meron palang dalawang senador ng majority ang hindi umaten sa SONA. Actually, tatlo sila. Ang hindi umaten. Oo, tatlo. Si Hindi, Senador, ha? Alam ko parang 12 o 13 talaga sa kabuuan ang hindi nakadalo eh. Yes. Walang quorum nga eh. Total, 13 At 13 ba lahat? Okay. 10 sa minority, 3 sa majority, hindi umaten. Pati majority senators hindi rin umaten. Yes. Oho. Yan ay sina Senador Bam Aquino, Okay. si Senador Panfilo Lacson, Ganon. Oho. at si Senador, dating Senate President Tito Soto. Ganon. No, kasi nung parang nagtatalo-talo pa kami nung isang araw, akala may nakakita daw kay Tito Sen. So parang absent pala talaga rin. Absent talaga. Oho. At nagpaliwanag na si Tito Sen, Jen, Oho. na siya ay mayroong pagkaplo ay trangkaso, hindi ba? Ayun, kaya hindi siya nakadalo. Si Senador Bam Aquino. Bam Aquino naman, Okay. ang sabi niya ay hindi siya nag-provide ng reason. Wala pang sinabi. Senator Ping. Si Ping naman, ang sabi niya ay meron siyang hindi binanggit na medical condition kaya hindi siya naka-attend. Baka sinubukan sumakay ng wheelchair. Hindi naman. Wala naman. Wala. Unspecified. Hindi pa binanggit kung ano talaga. So kung sila nagpa-check up, malamang wheelchair din yun. Kung sila ay nagpa-check up sa Check ospital, up, oo. at kasi si Tito Sen na ano pa na dinextrose pa, IB, di ba? Ganon. Oo, dahil so, sa So talagang ano pala, sa trangkaso. pero sa bahay lang. Sa bahay. oo. Ay kung sinubukan niya nagpa-hospital, malamang na... Paglabas nila, pagpasok, i-wheelchair. Yes. Paglabas, i-wheelchair ka. Oo nga. Kahit kaya mo maglakad. Yes. At paglabas mo ng ospital, i-wheelchair ka palabas, di ba? Oho. Sigurado makakatayo ka, papasok ng ng sasakyan. Totoo. At yun po ay hindi miracle. It's not a miracle, it's a protocol. Protocol, Yun. SOP po yun. SOP. Tama, oo. At ako naniniwala, alam din naman nila yun, Nelson. Ewan ko kung ano bang tawag sa tao na alam mo pero nagkukunwari ka hindi mo alam. Maang-maangan. Maang-maangan. Naisip pa ba? Mas magaan, ano? Oo nga. Tama, oo. Ayun, we are not liars kasi. Tama, we are tama. not liars. Kaya yun po. Napag-usapan Anyway. lang natin kasi napag-usapan yung edad eh. Oo. Nabanggit lang ho natin. Tama. Pero yun na, nabanggit natin, sa araw pong ito, ilang araw na talaga makulimlim. Ay, oo. Ang malawak na bahagi ng Metro Manila, maging dito po sa Quezon City. Kaya talaga Yan pala, hindi natin maaalis na talaga marami ang sinisipon, nagkakasakit, Oo. nagkakatrangkaso, Yan. lalo na kung ikaw ay may edad-edad na, di ba? Totoo. Nagkakaedad na. At bukod diyan, dahil sa ilang araw ng nag-uulan, ayun po, tuloy-tuloy po ang baha sa maraming lugar. Nako. Hanggang sa mga oras na ito. Oo. Nakita ko sa social media din kagabi, matindi ang baha sa Parañaque. Ay, oo. Matindi ang baha sa Pasay. Nako. Matindi ang baha sa Metro Manila. Pero kasi nagkaroon ng SONA, hindi natin naibalita
na matindi rin ang baha Bago, ha? bago at during the zona. Oo nga. At after the zona. Oo, matindi po ang baha sa Davao City. Yan. At hindi lang Sa lugar, bigyan mo din. sa Davao City. Sa Davao City, may namatay pa itang isa eh. Oo. May namatay. At ang isa sa lumubog na baha doon, Jen, Oo. ang bahay ni MMDA General Manager Nick Torre. At taga Davao ba si General? Meron siya nabili doon. Gano'n. Oo. Nagreklamo nga siya bakit bumabaha sa Davao eh. Ayun. Pero, Oho. bukod sa Davao, baha din po sa Ilocos Norte. Para patas tayo. Baka sabihin nyo, bakit Davao lang? Baka sabihin ng mga mga Duterte, yan o, bumabaliktad na yung dalawa. Hindi po. Matindi po ang Factual baha lang tayo, factual. sa Ilocos Norte, Oho. lalo na po sa distrito ni Congressman Sandro Marcos. Nako. Oo. Ganon. Oo. May mga pictures tayo at may mga video doon sa Lawag, Ilocos Norte. Isang district na naman ata ang ano no? Dalawang district ba ang Ilocos Norte? No. Yung buong Hindi province. ako First district lang ata. Hindi ako masyadong familiar eh. Oo. Well, yun. Ano ba ang report na tinanggap? Ito yan bago pa mag-zona. Oo. Alam mo kasi marami talagang kinakabahan kapag binabaha ang kanilang mga lugar eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Inaalala kasi ng tao yung flood control scandal. Ayun nga. Di ba? Laging ang, ano tawag doon, kumbaga sa sitwasyon, tagapagpaalala. Yes. Ano ha? Bagamat matagal na pong nangyayari ang baha sa Pilipinas, totoo naman talaga yon. Pero sa panganahon kasi ngayon, May ipinagmalaki kasi yung flood control. Yun, na 5,500. Opo. At bukod doon, meron ho kasing budget eh. Oho. May budget na kaila-kila, billion eh. sa di ba? loob ng 3 taon na son, oo. ay kabuuan pong 1.3 trillion. Ay, oo. 1.3 trillion ang nagastos sa flood control. Kung wala sanang projects. ganun, pag bumaba, hindi natin hahanapin, di ba? Totoo naman. Totoo. Meron ho kasing flood control na ganun kalaki ang halaga. Oho. So, natural, hahanapin mo kung nasaan. Yan. Di ba? Sa Tagig ba? May binaha Ayun, doon? Tagig. yun nga susunod ko eh. Ganun ba? At para patas mga kababayan, Yan. bumaha din po sa Tagig. Yan. Ayun. Oho. At bumaha rin po sa Cavite. Ayun. Sino ang taga Cavite? Si Ping, Senator Ping din. Kaya wala ho tayong hindi to. Wala. Factual lang tayo. Lahat ho talaga ay binabaha. Oho. At para lang ho natin makita kung sa isang lugar ay maayos naman, kahit binabaha, tingnan natin kung meron talagang flood control na itinayo. Yun. Di ba? Ang ating pakinabang lang sa ngayon, Nelson, kaya kayo nakapanayam natin si Secretary Vince Dizon sa Metro Manila, at least kahit papano, gumagana yung mga pumping station. Aha. Gumagana. Pero tinanong ko sa kanya kasi kanina, sabi ko, Secretary Vince, wala ba tayong magagawang kaparaanan na yung pumping station, yung nakukuhang tubig natin sa bahay, tinatapon natin sa dagat, Dalhin sa dam. hindi ba pwedeng dalhin sa dam yan? Kasi kako ang concern natin, ito po, binabaha tayo, masakit sa ulo yan. Pero doble ho sakit ng ulo natin kasi wala na pong tubig sa mga dam natin. Bali ba naman itong baha na ito, at saka yung ulan na ito, Nelson, bali ba naman ayaw pumunta doon sa mga water tributaries natin ng dam? Ano? Ayaw. Oo. Talagang masakit din parang masama din ng loob ng baha eh. Oo, gusto niyang makita na, dito tayo sa may flood control. Ganon? Para hindi natin makalimutan yan. Parang nananadya rin. Nananadya talaga. Kasi kung sa dam mapupuntahin, matutuwa tayo eh. Una. Kung bumusang ulan. Una, hindi mapapansin na walang flood control. Yun, oo. At hindi rin mapapansin na pinababayaan yung tungkol dyan sa mga dam, di ba? Yun, tama ka. Oo. Kung halimbawa, yun na lang ang pakinabang siguro natin, ano? Oo. Kung tayo'y binabaha ngayon, at ang mga binabaha na dati may mga programa ng flood control, para talagang nananadya ito na nagpapaala-ala, Nelson, wag niyong kalimutan ng flood control scandal. Wag. Oho. Oo. Meron pa tayo mga pictures Gusto mo makita? Meron ba? Yung mga picture, Pati mga yung video. pinuntahan natin yung bulusan, Nelson, ha? Baha pa rin? Binaha na naman. Dito muna tayo sa malapit-lapit. Sige, saan Dito yan? sa Quezon City, sa Barte. Ito, bago ba yan? July 27. Gabi. Nung isang gabi. Gabi ng 27. Tingnan mo naman, Di ba? Sa Mandaluyong. Sa Barte. Tingnan mo ang Mandaluyong. Baha. May siglo ba yan? Mandaluyong Circle? New Zaniga. Zaniga. Oo.
Bagay kasi, hindi, yung may silo circle na naayos na ang drainage yan eh. Baka doon, okay na. Di ba? Dito, hindi. Kasi tayo, dati naalala mo, yung City Hall ng Mandaluyong, parang east na yan nung reporter tayo, di ba? Laging binabaha yung Laging paligid, binabaha talaga yan. At saka yung malalaking drainage ang nilagay dyan eh. Yun, oo. Kaya halos isang taon na yan eh. Natiwangwang kasi inayos talaga ang drainage system. Sa Pasay City, tingnan Pasay, natin. sige nga, oo. Ganyan kagrabe ang daloy. Barangay 180, Maricaban. Sa Maricaban, Pasay Parang City. parang may... Pwede kang dyan. Anong tawag doon? Yung... Mag-ski. Surfing. Surfing. Ski. Pasay ba yan? Pasay yan. Naku, alam ko yan. Alam mo sa ha? Yan. Ang ilog dyan, yung Tripa de Gallina. Ano ba? Oo. Maynila tayo, Ermita. Maynila. Pasok sa mall. Mall yan dyan, ha? Hindi ba bahay yan? Di ba yung mall mataas na? Oo. Paano pa yung labas niyan? Ayan, restaurant sa mall yan eh. Baka naman pangit yung drainage system ng mall, hindi kaya? Hindi natin alam. Oo, parang Japanese restaurant pa eh. Oo, sarap pa naman ang kumakain eh. Hindi makakain eh, ha? Wala eh, talog doon. Ito. Oh. Ito matindi, Paranaque, Jen. Ito yung nakita ko eh. Oh. Paranaque naman ito. May part dyan na parang ilog, nag-swimming yung mga tao eh. San Valley Uno. Nakikita ko yan. Matindi rin yan, yung sa may Sukat Road. May nakita pa ko, Martinville eh. Martinville. Ganon? Oo, ang tindi ng baha. Hindi naman siguro kay... Hindi siguro. Sa Taytay. Yan. Ortigas Extension. Doon ba sa Leyte, Tacloban, wala bang mga binahang lugar? Meron din. Sabi mo yung di ba? Meron din doon. Nako. Sa Batangas City. Ayan. Malalim din, di ba? Rizal Avenue, Batangas City. Sa Davao de Oro, Poblasyon. Ayan. Laak. Dagat yata yan. Laak ba yan? Dagat ba yan? Alam mo yung laak na yan, dati may nagpadala sa akin ng impormasyon. Medyo critical lang eh. Natakot yung umatras yung mag-expose sana eh. Kasi ang tindi daw ng dyan, yung pamumutol ng puno, illegal lagi. Na alam mo kung sino sino daw ang pasimuno. Nako. Wag na natin sabihin. Hindi ko masabing yung mayor ata ang pasimuno ng dyan. Tapos ang kanyang vice mayor, yung anak din niya eh. Yun ata. Ewan ko kung totoo yung mga reporter yan. Yung laak daw pong yan. Pati matindi raw ang illegal logging dyan, Son. Pagka pinunta mo. Pagka kasi bumabahang ganyan, diba? Ayun. Ay baha, tapos illegal logging. Yun pala, may mga rescue operation. Ang pakiusap meron ako diyang nakausap dati, katutubo pa eh. Sabi niya, sir, hindi lang ako marunong magpalipad ng drone eh. Para makita. Kasi katutubo eh. Pero alam ko po may mga drone. Pwede ba magpalipad kayo ng dito? Drone, yung militar o Makikita niyo po kung paano ginagawa eh. Yung mayor ng Laak dyan. Mayor, paki-aksyonan niyo raw yung illegal logging dyan. Yan. Hanggang bewang ang baha eh. Nga Sa Camarines Norte. Kamsur. Yan. Cam Norte. San Miguel. Nakikita mo kung ano yung tinitingnan nila? Alam mo kung ano yan? Ilog ba yan? Baka may nagpapalaro sa ligad. Hindi kaya. Parang nanonood sila eh. Ang nangyari dyan, dahil daw sa walang tigil ng ulan ng July 28 kagabi, tatawid ba ng mga estudyante, kasi wala yung tubig dati. Dumadaan sila. Dati tuyo yan. Wala tubig. Pero ilog talaga yan. Dumadaan sila dyan. Kaya tinan mo, paano tayo tatawid dito? Alam mo kung sino tinawag nila? Si Ka Moises. Pinahati yung dagat. Wala pala dyan. Ilog. Absent. Ayun, hindi sila makatawid. Ganon. Ayan, tatawid eh. At ito lang, nakalipas na araw lang yan, Son. Kagabi. Ayun, umulan kagabi. So ngayon, ayan ang sitwasyon. Buti na lang may ilog kasi kung walang ilog dyan, sa bahay na yan. Nasa bahay sana yung tubig, di ba? Cam Norte ito, no? Ayan, tumatawid sila. Nagbabangkan eh. Naku po. Kaya siguro unang tingin mo, anong kakaiba dyan? May ilog, may tubig, parang di ba? nakaabang yung mga Para sa kanila, hindi yan karaniwan dahil
tumatawid sila dyan, naglalakad lang. Eh ngayon, hindi na pwede. Oo. Eh dapat pala maglagay na ng ano dyan, permanenteng tulay siguro. Tulay. Oo. Hindi naman nila alam na Mangyayari siguro ganyan, no? no? Doon naman tayo sa Sultan Kudarat. O yan, yan. Colombio. Ayan, inirescue yung mga pamilyang natrap sa baha. Sultan Kudarat. Purok 5, Barangay Poblacion, Colombio. Oho. Ayan, no? Matindi. Oh. Ibig sabihin nito, talaga pong dapat i-priority ang flood control. Kasi sabi ko sa inyo, parang nananadya talaga. Oo. Huwag niyong kalimutan hanggat wala kong accountable, wala pong nananagot, walang napaparusahan, ang nagpasasa Iyon. sa usapin ng flood control projects at flood control fund. Ito pala, Hagonoy yun to. Bulacan. Ito bago. Oh, Hagonoy. Bulacan, oh. Barangay Tampok. Ngayon lang yan eh. Oh, umaga, kanina. Eh, may oras pa pala, no? Oh, at saka pagka nag-browse ka ng social media, Oho. yung mga residente, ginagawa na lang katatawanan eh. Yung isa, nagising dyan. Oo. Tapos, magkakape, di ba? Oo. Natural, pupunta ka sa Siyempre, salas, sa kitchen. Parang doon ka Alam mo papito-pito. alam mo kung paano siya pumunta sa salas? Paano? Nag-swimming. Grabe, no? Ginagawa na lang nilang sabi niya, oy, ang ganda Eh, ng... baka naman nasa resort talaga. Yun, Hindi, yun talagang ito, ano. Hagonoy talaga. Ganon. Grabe. Ginawa na lang nilang magaan, pero mabigat yan pagka yan hindi na solusyonan. Parang sa kulumpit yan. Mayroon pa ako mga pinadalang pictures yung bago magsona ang Pangulo. Meron din. Meron pa eh. Sige, pakita natin kung anong nandyan. Ipakita natin. O yan, yung dalawa na yan. Ayun, baha ng kagwapuhan yan. Bumabaha naman sa dalawang ito ang kagwapuhan. Nako po. Hindi natin mapipigil. Aha. Ito to, ipinuntahan natin na son. Ibig sabihin, Bulusan. nung pumunta tayo dyan, ganyan na, mas malala pa ngayon. Ayun, oh. Ang sasakyan nila, yung tag doon ay tikling. Oo. Oh. Hindi, nakakaupo pa tayo sa tikling noon eh. Oh. Ngayon, hindi na. Tinan mo, mababasa ka na yun. Oh, yun na. Kasi yung tikling nila dyan, yung bisikleta na malaki ang gulong, kaya tinawag nilang tikling. Pinataas. Oo, pinataas. Pinataas na yung gulong yan, pero abot ka pa rin. Oh, mantakin mo. Ano pumunta tayo dyan, hindi ka mababasa eh. Oho. Pagka nakatikling ka, ngayon, no? Yun, nakalagay, bulusan. No? Saan pa? Yan, Kalumpit, Bulacan po yan, ha? At mukhang wala talagang planong humupa ang baha sa lugar na yan, Nelson. Dyan kasi yung may ghost flood control. Oo nga pala, no? Yan nga pala yung ground zero. Yes. Di ba? Ground zero Oo. ng controversial na flood control. Pero yun nga ipinagtataka ko, Jen, di ba? Oo. Na-discover mo na walang ginawa, walang ghost project nga ang may pondo, Oo. may project, pero hindi ginawa. Oh. Ano ang ginawa ng gobyerno? Pinabayaan mo lang, di Ay, ba? wala, ganun nga. At ang isa pang tanong doon, bakit naubos yung pondo? Di ba sabi kung di ba yung pondo? Oo. Walang ginawa. Saan na nanatili yung pondo? Naibayad nga. Kasi kung nanatili yung pondo, andun, hindi nagalaw, kumbaga intact, Oo. at least kahit paano, medyo, sige, gamitin na lang natin sa susunod. Hindi, na-complete nga. Yun na nga eh. Napunta nga yung mga Oo. kickback eh. Yun. At siyempre, nakarating kung kani-kanino. Oo. Ang problema, halimbawa, ikaw ang ama ng tahanan, di ba? Oo. Halimbawa, ikaw ang pangulo ng inyong pamilya. Oo. Maliban na lang kung hindi ako ang pangulo ng pamilya ko. Ikaw ang pangulo ng iyong sambahayan. Oo. Nakita mo yung bahay mo. Halimbawa, pinagawa mo sa karpintero, di ba? Oo, oo. Pakigawa mo nga butas yung yung bubong, yan. Oo. Binigyan mo ng 1,000. Oo. Pagbalik mo, umalis yung karpintero, hindi nagawa, ibig sabihin, ghost project. Ayun na nga. Pero ano pa rin yung problema? Pero kinuha yung pera mo. Kinuha yung pera Ginastos. mo. Ikaw ba bilang pangulo ng sambahayan, hindi mo aayusin yon? Oo. Parang ganun po yung nangyari dyan. Oo. Nakita mo, may ghost project. Yung mga tao nakalubog sa baha. May ghost project dito, investigahan natin. Oo. Pero yung problema, hindi mo naman sinusunod niya. Hindi mo naman binigyan ng solusyon, di ba? Gaya niyan. Ang problema ay sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Hindi, ang imbestigahan natin, Tagig. Ayun pa. Tagig ang imbestigahan Yan ang natin. matindi, di ba? Anong ginawa natin, di ba? Oo.
na solusyon dun sa mga ghost project. Oh. Hinayaan natin na magdusa yung mga kababayan natin na double, ano yan, tawag doon? Double whammy. Dobling sampal eh. Yung di ba? iba na, so hindi lang double, triple Triple. pa. 3 beses na pondohan na walang Oo, nangyari. Oo, tapos ang nagdudusa, Oo. yung mga Residente. yung mga mamamayan, Oo. di ba? Dapat una nating tulungan yung biktima ng corruption. Yun. Sila yung number 1 na biktima eh. Oo. Di ba? Pinagnakawan ang kaba ng bayan, ang biktima yung mga hindi nagawa ng project. Yun. Dapat doon mo muna bigyan ng dahil kayo ang unang biktima, may pondo kayo hindi ginawa. Lalaanan ho namin kayo ng project. Yun. Ayusin ho muna natin ito habang iniimbestigahan natin kung sino yung mga dapat na... Kasi hanggat ngayon, wala tayong tinatapos, wala tayong napapanagot, wala. Yan, paulit-ulit lang. Wala. Dapat may mapanagot pa lang tayo. Diyan tayo, Kalumpit Bulacan muna, ha? Pagkatapos sa ganito, ayan, sino may problema dyan? Tukuyin muna natin. Pero habang iniimbestigahan nun, ayusin mo yung project. Ayun. Kasi may nakalubog na mga tao eh. Oho. Di ba? Kasi kapag hindi mo ginawa yon, parang wala tayong pakiramdam dyan, di ba? Yan. O gusto nyo, tumira kayo doon ng isang araw para maintindihan nyo kung gaano sila kahirap doon na mabuhay. Baka hindi nga tumagal isang araw yun, Nelson. Oo. Tayo nga, yung kalahating araw lang, hirap na hirap tayo. Ayan. Kung paano tayo makapananatili doon. Yun nga, Di ba? sinasabi natin. Sana talaga may mapanagot. Meron pa ba, Direk? Marami yung pinadala sa ating mga larawan, ha? Ascending pa. Oo. Sa mga susunod yung iba. Paunti-unti lang tayo. Habang may pagkakataon tayo. Kasi yun po nga, again, binabanggit namin, minsan baka sabihin nyo sa amin, Jen Nelson, wala na yung baha dito eh. Ang binabanggit natin, itong mga pagbahang ito nangyari bago mag-SONA. May mga timeline naman eh. May mga petsa, timeline. may petsa. Opo. Kasi sayang yung yung sa bahagi ng Ilocos. Ayun nga, meron tayo dun eh, mga pictures. Meron din tayo sa mga pictures galing sa Mindanao, Nason. Sabi ko nga sa iyo, sa Cebu, no? Alam mo, bigla kong naalaala yung yung sino ba yun yung tinatanong na hindi makapagpaliwanag sa investigasyon dati ng Blue Ribbon? Contractor yan? Contractor, yung parang hirap magtagalog. Si Wawaw. Hindi Wawaw pa. Builder. Si Wawaw yung umiiyak yun eh. Oo, yung medyo malusog eh. nakatungo. Oo. Si Kirante. Kirante! Kirante. Nako, si Kirante ho, tanungin nyo. Oo. Kasi ang alam ko, mga kumpare doon ng mga senador yun eh. Kaya nga walang kaso, di ba? Ganun ba? Di ba? Sino may kaso? Si Sims. Yun na nga, Pero si Sims. si Wawaw. Si Wawaw, Silang dalawa lang may kaso eh. Hindi si Sims. Tsaka si Diskaya. Di ba yung babae yung Sims? Oo. Hindi, nagsauli yun eh. Kaya nga. Pero kinasuhan Kinasuhan pa din ba? Ginawa din ata witness yun eh. Oo. Yun, yung isa yung tanungin niyo po yung Kirante na yun. Wala na. At saka yung isa yung medyo, yung nagsabi na, ang ano ko lang po naman, ang asset ko lang, maganda lang po, misis ko. Oo. Ano pa nun? Nakalimutan ko na eh. Legacy Construction Legacy, yun. oo. Yun, ako. Tanungin niyo po yun. Kaya nga. Pabalikin niyo po yun. Ako, marami ibubulgar yun, Nason. Kaya nga, Jen, tigil ng investigasyon eh. Di ba? Ganun ba? Kasi kung itinuloy pa ang investigasyon, malalaman na lahat sila ay kasangkot eh. Di ba? Naku. Kaya titigil ho talaga. Yun daw legacy, alam mo ba, Nelson? Oo. Parang isang barangay, isang compound lang nila eh. Ganun ka big time daw yung legacy na yun. Naman. Oo. At saka pag nag-golf daw yun, alam mo kung ano? Oo. 2 pa, 3 ang Tagapayong? Tagapayong. Sa akin nga, 4 ang tagapayong ko eh. Pati daw ata yung tatapakan eh. May boss, saglit lang po, puprasa mo na lang yung tatapakan nyo ha. Ganun daw eh, pamprasa daw yun. Maganda negosyo, wag mo naman bigyan ng mali siya. Bagay, yun naman talaga eh. Construction company, malaki talaga kita dyan. Oo. Pero kung yun daw Diskaya ay namangha ka na sa tindi ng yaman. Wala daw yung yaman nung... Wala. Wala yun. Parang, Sisiw yun. Kaya nga... Baryang-barya daw yung Diskaya na yun kung ipo para sa kanila. Kaya nga hinto ng investigasyon, di ba? Nahinto ng investigasyon eh. Ganon. Ako, dalawa lang yung re-recommend ako na. So, marami ka matatagpuan. Yung Kirante, tsaka yung yung Legacy. Imbestigahan ibalik yan. Erwin Tolpo yan. Imbestigahan ng bagong chairman ng Ribbon Committee yan. Sa kumpare? Kasi sabi niya, ang pumipigil ngayon sa investigasyon ay ito ng grupo na ni Alan Cayetano eh. Dahil lang iimbestigahan daw yung tagig eh.
Kaya pinipigilan na daw yan. Ganun. Ay, di ang hamon ni Cayetano, imbestigahan nyo ang Taguig, pero lahat imbestigahan nyo rin. Tapos sabihin mo na, ipatawag mo si Kirante. Ayun, ipatawag. Kasi yung Taguig daw ata, At saka yung legacy. Yun, yung legacy. Tsaka yung gumawa daw ata dati ng Makati City Hall yan eh. Yung contractor daw ng ng Taguig. O tsaka yung... Ay, yung contractor ng Senate building. Ay, hindi yan. Hindi yan. Gumawa din ng yan eh. Gumawa din ng Makati City Hall yan Kaya eh. pala, tigil ang investigasyon. Sila din yan eh. Tigil. Tayo na lang muna mag-imbestiga. Eto, Ilocos Norte. Meron ba tayo? Meron. Ayan na. Sige, ipakita natin. Ayan, Dingras, Ilocos Norte. Ayan. Dingras. Hindi ba ano yan? Oo nga, yun, Bahay ba yan? Dingras. O ano? Ilog ba yan? Hindi, ano yung lawa ata ito? Ha? Oho. Totoo? Kailan ito, ano yan, timeline? Before Sona o after Sona to? Alam ko parang before Sona ito, Nelson eh. Oo, mga linggo yan. Linggo, Sabado ata eh. Oo. Lunes. Ayan. Dingras, Ilocos Norte. Ano pa lugar? Diyan sa Ilocos Norte. Ayun, parang pati loob ng bahay. Baka naman talaga nasa ilalim ng ilog talaga yan, hindi kaya sa ibabaw. Oo, baka naman nasa tubig sila talaga Baka nakatira. nag-encroach talaga ng yan, di ba? Sa tingin ko, baka residente dyan ng ang may kasalanan, Nelson. Oo, Nagtayo ng bahay Ba't kayo tumira dyan di ba? Lagi bumabaha dyan. Ayan. Next. Ano pa? Direct. Sending. Sige. Pinakamabuti niyan maglakbay muna tayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. Kayo po ng barko, roro, ferry, iba pa. Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, tako, pure gold dyan, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pang lumabas, ay pwedeng-pwede mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app.
BioVitalis, imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos para mas maaga pa lang we can just slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Ang kanila pong Viber number, 0917-632-7719. IG at FB account, BioVitalis by Centro Holistico. Ay, teka lang ha, happy birthday muna sa mga hindi pala, binabati pala natin daw, Nelson, ang Ka Joel Santiago. Ayan. Diyan po sa Mindoro Oriental. Ayun. Ka Joel, magandang hapon po at happy birthday kay Lan ni Jane Mabilangan, asawa po ng Ka Julius Mabilangan. Birthday po niya today. At belated happy birthday din kay Kuya Amber Apolinar. Birthday niya, July 27, ka-birthday niya po ang INC, ano ha? At nakatutok din po sila ka Norma Apolinar, Jonah Apolinar, at ka Banji Apolinar ng Balayan, distrito po ng Batangas. Ayan. At Salamat po. Binabati rin po natin ang ka Jess at Sally Del Rosario. Sila po ang resident minister ng Fremont, California. Kasama ang Cap Francis Valencia. Ayan. Happy viewing po sa inyo. Ito pa, advance happy birthday daw po kay Ka Eranio, Ka J. Reyes Jr. ng New Era Condo. New Era Condo. Mula po kay Steph Athien 30 at sa kanyang buong pamilya. Happy birthday po, Ka J. Ka J. Reyes sa araw na ito. Ayan. Sabi naman ni Kuya Just Vlog ng La Union, ako, Jen, Nelson, paabot naman ang pagbati namin kay Senador Dante Marcoleta. Ayan. Kuya Just Vlog, salamat na marami ha. At salamat din po ng marami sa patuloy pong pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. Ayan. I-follow nyo po si Kuya Just Vlog sa kanyang mga vlog. Ayan. Sino pa? Ang Karine Garcia. Karine. Nako hindi ko mabasa on air yung kanyang mga nagagalit eh. Hindi, kasama natin yan sa Oo nga. Nakita niya yung... Tayo niya ang saksing buhay ng nangyari sa Kalumpit, Bulacan na yan. Bulusan na yan. Tama. Oo. Kaya, nako. Nagpupuyos din po ang damdamin eh. Ayan. Si Ka Norbert de Rosario naman, wala dun sa Bulusan, pero nagagalit din. May buha daw sa Pampanga eh. Taga-Pampanga sila. Kapampangan niya na mayapagat panapon po. Ayan. Happy birthday po kay Julie Ramos. Aba. At happy anniversary sa mag-asawang sina Camilo at Josephine Mangusong ng Ordaneta, Pangasinan. Ayan. Isa sa tampok na talaga namang pinalakpakan ng husto, Nelson. Standing ovation. Diyan po sa zona ng Pangulo, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na Tungkol saan? tungkol po sa systems loss na binabayaran natin sa kuryente. Ayan. Ano ha? Ano ba sabi ng Pangulo? Hindi nga lang we demand. Sabi niya, we demand. Yung una niya sinabi we request, parang gano'n. Parang gano'n, no? Kaya Pero sabi niya, no. We demand. we demand. Yun. Naalisin na po itong systems loss na ito. No ha? Palakpakan. Isa ito sa pinakamahabang Palakpak. palakpak at ako naman tama naman talaga. Ang Pangulong Bongbong wala hong titindig ngayon sa atin na magkasabing mali kayo diyan, Pangulo. Hindi ho. Ang palatuntunan ito sasabi namin tama po ang Pangulo diyan. At kinabukasan, Jen, mabilis namang umaksyon si Senador Erwin Tulfo. Mabilis eh. Oo. Ano ginawa niya? Mabilis pa kay Lito Lapid sa pagbunot ng baril. Sa pelikulang Julio Valiente. Kasi siya ang chairman ng Senate Committee on Energy. Oo. Ano ginawa niya? Di ba si Julio Valiente may hawak na isang patalim? Julio Valiente, matapang na tao. At may isang bala na lang. So, ginawa niya, bumunot siya ng patalim at itinutok niya yung baril doon sa patalim para pagkalabit nga naman ay tatama yung bala. Hati eh. Mahahati doon sa dalawang kalaban. Patay yung dalawang Sa pool.
Ganito po ang ginawa ni Senador Erwin Tulfo. Ba? Dalawa agad ang Ayan, no? Di ba pwede ipakita yan dyan? Wag na papakita. Dalawa agad nang nasapul. Sapul agad, ha? Nag-file po siya ng Senate Resolution number 537. Ano nilalaman? 537? Ano ba yung baril? Magnum? 357 Oh, yun. baligtad lang. 357. Senate Resolution number 537. Ito naman ay tumatawag para sa isang formal inquiry Yan. para i-review Oh. at iimbestigahan ang palisiya o mga patakaran ng IPIRA law sa mga utility companies tungkol sa pagpapasa o paniningil ng systems losses. Yan. Imbestigahan. Oho. Tama, pag-aaralan. Nako. Paano ba yung pinapasa? Magkano? Oo. At Senate Bill number 2340, ito naman, Jen, di ba may systems loss? Oo. Di ba yung systems loss, kasama yan sa babayaran ng kuryente? Oh, nasa bill mo yan, eh. Buwan-buwan. So kasama yan sa may pinapataw na 12% value added tax. Oho. Kaya sa kanyang panukala, hindi. Systems loss, lalagyan mo pa ng BAT. Tanggalin ng 12% BAT ng systems loss. Senate Bill 2340. Hindi, bakit tatanggal mo yung BAT? Hindi, ang sabi ng Pangulo, with demand. Totally scrap yan. Ito para mabilis. Oo. Kasi yung kanya, pag-aralan mo na. Senate Resolution 537. Wala. Pag-aralan muna kung paano tatanggalin yung systems loss. Tutol ako dyan. So habang yan, habang pinag-aaralan yan, Oo. tanggalin muna natin yung 12% VAT para Tutol makagaan sa mga consumer. Tutol ako dyan. Bakit? Kung ako yan, ipatatawag ko kagad yung chairman ng ERC at saka si Secretary Sharon Garin. Ang utos ng Pangulo, alisin yan. Paano alisin? Anong i-imbestigahan? Ba't i-imbestigahan mo pa? Ano yan? Pagka na-imbestigahan mo, para may negosasyon ka pa, mayroon ka pang paraan para maglabi pa yung mga nasa likod niyan? So gusto mo, tanungin na kagad. Tanungin, paano? Tapos, gawin na natin kagad. Gawin na natin, yun ang Huwag ano. nang yung Senate Resolution 537. Walang Matagal to di ba? Kataran. Eto. Gusto mo yan, pagbibigyan kita. Oo, sige. Nangyari na yan. Na ano, tinanggal kagad? Na pinag-usapan na at meron ng panukala para kung paano tatanggalin. Alam mo ba kung kailan nangyari yan? Kailan na ipanukalat? Kailan nangyari yan? Noong Abril. This year? April, May, June, July. Oh. 3 months bago magsona, napag-usapan na yan. Gusto mo mapanood yung pag-uusap? Sige nga. Tingnan nga. Anong katotohanan yan? Play natin. May ebidensya tayo eh. Play Anong natin. resibo? Play. Yung system loss naman, meron din po akong panukalang batas dyan. Kasi po yung dalawa pong bahagi yung system loss, isang non-technical at saka yung technical. Sa technical, pwede na natin silang pagbigyan. Talagang kasama po kasi sa sa negosyo. Although sa akin po, ipapalagay ko yung ipapalagay kong business risk yun eh. Pero pwede ko nang pagbigyan eh. Pero yung non-technical, yun maliwanag po na dapat ay hindi ipinapasa sa consumers eh. So, doon sa aking panukalang batas, kaugnay po yun doon sa sinabi ng Korte Suprema. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Yung non-technical po eh. Katulad po halimbawa, nasira yung metro. Non-technical po yun. Nagkaroon ng inefficiency sa panig ng staff, ng accountant nila, iba yung yun po yung non-technical eh. Yung filthy rates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. It is an angle that should also be investigated. Wala kang kontra doon, Atty. San Juan. Ayan. Oo. Si Attorney Francis Juan yun. Oo, saan yan? Sa ERC. Saan chairman nga ng ERC? Ay, then, yung gusto mong mangyari ngayon, Oo. naganap na. Tapos na. Yun pala. Late na yung sinasabi nila na iimbestigahan pa yan. Oo, At pag-aaralan pa. At hindi lang yon. Oo. Nakapile na nga yung Senate Bill 2131 eh. 2131. Sino naman ang nagpanukala niyan? Si Senator Marcoleta. Yun na. Yun na sinasabi natin pala. Ipinal nga ito, Mayo eh. This year. Oo, pagka... nung nakaraang pang SONA. Ngayong taon na ito. Oo. Oo.
Eh, pero yung kasing systems loss, nabanggit na rin ng Pangulong Bongbong yan, 2025 zona eh. Nakaraan. Alam ko, parang nabanggit na rin niya yan eh. Bakit hindi umuusad ang panukalang ito? Dito Oh. sa panukala, Jen, di ba yung binabanggit kanina, mayroong technical systems loss Oo. at non-technical. Oo. Ibig sabihin ng technical, di ba pagka meron kang mula kuryente, Oo. dadalhin sa bahay mo. Oo, So, may singaw daw yun eh. dadaan sa Kable. sa kable. Oo. Natural na yung pagdaan, Oo. may nawawalang Ayun nga, tama. kuryente. May singaw Oo. nga raw. Gano'n pa, paano sumisingaw yung kuryente? So, yun lang yung sisingilin. Alam mo Oo. ba kung ilang porsyento yan? Magkano yung singaw na yun? 1% lang. Gano'n? Ang ibig sabihin dito, ang gustong tanggalin ni Senador Marcoleta, 99% ng systems loss, halos wala rin matitira. Parang tinanggal mo rin. Yung nakaw, yung jumper, yung kung ano-ano. Yun Basta ang- yung hindi naman kasalanan nung may-ari. Ayun na nga, yun o. Oo. So, ibig sabihin, bukod sa 1%, 99%, Tatanggalin na. Ay. Dito sa Senate Bill 2131. yun ang malinaw pala naman eh. Meron na. Meron na. Oh, at saka amendments nung ipira law, di ba? Meron din siyang Senate Bill tungkol dyan. Dalawa. 10 yan, tawag niya Senador Marcoleta, 10 power bill yan eh, di ba? Oo. Oh. Kaya ibig sabihin nito, Jen, ano itong ipinail ni Senador Erwin Tulfo? Nako. Bakit noon may Senate bill na matagal na nakapile Oo. ay hindi naman inaaksyonan, di ba? Yun. Hindi nga kinakalendaryo eh. Buhayin nyo kasi tataka nga, di ba ang panawagan ng Senador pagalawin nyo man lang, ipakalendaryo nyo lang itong mga panukala ko. Ngayon, parang iba nga, binabaspas si Senador Marcoleta dahil sa yun daw 2,000 pesos na pinangako sa Nahanap. kuryente. Oo. Sabi ni Senador Marcoleta, wag na tayong 2,000, 200 na kilowatt 200 kilowatt per hour monthly. Oo. Yun ang exempt natin. Wala na kayong babayaran basta 200 kilowatt per hour pababa. Oo. Napapatakan niya yan, 2,400 more or less. Oo. Saan kukunin ng pambayad? Doon na niya sa mga ayuda. Kasi yung ayuda natin, almost 200 billion. Diyan ilalagay. Doon ilalagay. Pero ito daw niya, mga almost 100 billion lang, tsak pa na nakarating sa mga, wala pa nagpapogi. Diretsa pa, di ba? Diretso pa sa mga Oo. nangangailangan. Eto Oh. pa, Jen. Anong taon na ngayon? 2026. 2026. Okay. Ibig bang sabihin, ngayon lang na-realize ng gobyerno na kailangan tanggalin ng systems loss? Ang IPIRA law, Nelson, ay naipasa 2021. Hindi. 2001 o 2002. Kaya ang IPIRA law ay 20 taon na pong umiiral. Oo. At ngayon, after 20 years, na-realize natin mukhang hindi na akma sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya dapat talagang i-amend na. At hindi napakinabangan ang nilalaman ng IPIRA law. Kaya nga, nung bang banggitin ng Pangulo yung systems lost sa SONA ngayong 2026, sincero kaya siya, Jen, na talagang nararamdaman niya ang... Dapat. Ano sa tingin mo? Dapat sincero siya. Ibig bang sabihin talagang nagmamalasakit sila sa taong bayan? Palakpakan pa standing ovation Nagtayuan ang lahat ng mga mababatas. Eto naman ang tanong. Oh. So 2026 ngayon, Oh. kung kayo ay sincero na tanggalin ng systems loss, bakit yung House Bill number 160 Oy. na nakapile noong pang June 30, 2022, 4 years ago, ay hindi naman hindi umusad sa Kongreso. Sino nagpanukala niyan? Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun lang. At nakapaloob dyan, yun ang pagtanggal sa systems loss, Ayun. kasabay din ang pagtanggal sa BAT. Senador Erwin Tulfo. Gwapo na naman kayo, hindi na kailangan magpagwapo, sir. Ayun na lang, yun Ang na, problema, tapos na tayo. yung nga, nag-file siya, may una nang nag-file. Oo. At ito, kung talagang sincere kayo, di dapat pinausad nyo sa Congress tong bill na ito, di ba? Anong ginawa natin sa loob ng 4 na taon? Ang tawag dyan, Nelson, credit grabber. Ayun ang una. Sa Tagalog, nangunguha ka ng utang. Credit. Hindi, meron pa isang tawag dyan na mas masakit. Ano sabi? Ninakaw mo yung kredito. Yun na nga. Oo, lahat na lang ba nanakawin natin, di ba? Pati Huwag credit. naman. Oo. Kahit na po nakakulong si Senador Marcoleta, buhay, wala nang problema pa, di ba? Yun nga. Ako sabi ko, Nelson, napakadali eh.
Kung ako si Senador Erwin Tulfo, Chairman Francis Juan, halika nga dito. Tsaka Secretary Sharon Garin. Halika kayo, tayo mag-usap na maghapon. Walang lalabas sa kwartong ito. Halimbawa, sa Senado, walang lalabas sa kwartong ito hanggat hindi tayo nakagagawa ng isang aksyon na magpapatigil ng systems loss. Hindi nga. Kahit nga hindi nyo gawin eh. Oh. Meron nang nakalatag na nga yung bill eh. Oh, Nakapile na nga sa Senado eh. Hindi yung akin, kasi pag nag-bill, Nelson, dadaan pa sa proseso eh. Ay, Hindi, hindi. baka kasi kako mayroong kaparaanan na pwedeng outright eh. Nasa batas eh. Hindi po pwede. Kailangan ganon? talaga may batas. Oo. Nagre-reklamo nga si MVP dyan eh. MVP, Kilala mo si MVP? si Ginoong Manny B. Pangilinan, sa kanya Oo. na ngayon ng Meralco eh. Yes. Oh. Ang sabi niya sa isang statement, Ano sabi? nakita ko ka lalabas. Kasi kung ako si MVP, Oh. ipaubaya ko na yan. Ayun ang mali. Hindi ganyan. Ganun ba? Hindi ganyan. Di ang siya kanyang- pumayag? Ang kanyang tanong, Oh. kung tatanggalin ng systems loss, kanino mo ito ipapasa? Bakit ko ipapasa? Kasi Sino magbabayad? Tama, alam mo, kayo na narinig ko yung paliwanag ng Chairman Francis Juan eh. Kasi yun nga raw, systems loss, meron talagang pinagmumulan. Yun din ang tanong niya, kung ito po iaalisin natin, ano ang ipapalit natin para mabawi nung negosyante ang systems loss. Kaya nga ang paliwanag dyan ni Senador Marcoleta, paghiwalayin natin Oho. yung non-technical at saka yung technical. Ayun. Yung technical, sige, singilin nyo yan. Oho. Kaya nga ang kwenta niya, 1% lang. 1% lang. O sabihin na natin, debatable yun, Oho. pag-usapan nyo. Pero yung non-technical, yung ninakaw, diba? Oho. Yung may... Yung pilferage. Oo, oo. yan. Yung kapabayaan sa distribution. Jumper, Oo, halimbawa. yung mga oh. ganyan. Dapat, enforcement ang kailangan mo doon. Yan, Hindi ipapasa mo doon sa... Kasi kung ipinapasa mo sa consumer, magiging maluwag ka. Tanong ko, Diba? sino-sino bang nakikinabang ng systems? Halimbawa, pag binayaran mo, saan napupunta yan? Siyempre doon sa distributor. Ganon. Oo. So pag binawas mo ang systems loss, ikalulugi ba nila? Oo. Kasi ganito yan, Jen. Oo. Dahil expert ako dyan. Ay, sige, paliwanag mo. Halimbawa, Ipaliwanag mo yan. kasi kuryente, mahirap tingnan di ba? Oo. Halimbawa, magbebenta ako ng timba-timbang tubig, Jen. Okay. Oh, Magkano yan. isang timba? 10 piso. Yan, para madali na lang computation. Magkano ako sa poso, di ba? Oo, bubombahan mo. Habang dinadala ko yan sa'yo, Oo. natatapon, di ba? Siyempre, may lumiligwak-ligwak, Halimbawa, oo. pagdating ko sa'yo, 1/4 yung natapon, Oo. sasabihin mo, ba't ko babayaran yung natapon? Isang Hindi, buo. naglakad ako papunta rito eh. Oo. Yun yung systems loss. Yun yung technical. Kasi dinala ko sa'yo, nagkaroon ng bawas. May ligwak, oo. Oo. Pero yung habang naglalakad akong ganon, may sumasalok na iba. May nagnanakaw. Oo. Yun yung hindi na dapat bayaran. Yun yung Ayun. yun yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Oo, na sa tingin ko, patas naman, di ba? Yun na nga. Hindi, kaya nga tanong ko nga, halimbawa, tinanggal yung technical na systems loss. Oo. Lugi yung Malulugi ba ang... Malulugi. So, paano yun? Paano natin gagawin yun kung may ikalulugi pala nila? Kaya nga hindi sisingilin pa rin yung technical, Oo. pero yung mga nagnanakaw, gawin mo ng paraan para Kasi hulihin. yung technical 1% lang, 99% kayo. Kaya nga. 99% eh. Pero kung hahabulin mo kasi yung mga nagnanakaw, mababarahan yung lugi, di ba? Kasi halimbawa para kang may tindahan, Jen. Oo. Pati ba naman yung ninakaw na mga Yung shoplifter. papasa mo dun sa consumer? Di ba hindi? Hindi. Hindi Pero yun yung ginagawa nila eh. Ganun yung nangyayari. Naku. Oo. Kung hindi, ako, titindigan ko, sinasabi, halimbawa, Senador Erwin Tulfo, ako yon. Habang kausap ko yung dalawa, Francis Juan, di ba, hawak ko ngayon yung labaha. Hinahasa-hasa ako sa, di ba, kapag ka sa barberia, hinahasa yan doon sa may belt eh. Oo. Di ba? Tayo bang tatlo ay, patatagalin pa ba natin itong usapang ito? Ano bang gusto niyo? Sabi ng Pangulo, we demand. Nag-aatas na ang Pangulo eh. Ang utos ng Pangulo ay Pangulo, ang utos ng Hari ay Hari. Dapat ito matupad. Di ba? Kaya kung ako, yung Senador Erwin Tulfo, hindi tayo alis sa kwartong ito. Hanggat hindi tayo nakakabuo. Kinabukasan, dapat wala ng systems loss na yan. Malabo yan. Sabi ng Pangulo. Yan ang sinasabi nilang malabo pa yan sa... Pusit? Pusit. Sa bawang ng pusit. Yan naman. Wala bang mangyari yan? Hindi, dapat siguro Kasi aralin. nga, 2024 pa.
Oho. 4 na taon na, nakapile na yan eh. Di kasi ano, Diba? alam mo, Nelson, napakalakas din ng lobby group niyan. Oo. At saka hindi lang sa atin, Meralco, kasi sa mga probinsya, yung mga electric cooperatives, meron din Meron yan din eh. yan. Oo. Kasi nga sa akin, Jen, Oho. kung talagang tapat ka, sincero, nakita mo may bill na ganyan, Oo. uy, maganda to. Di ba? Ikaw mismo ang Totoo. Pero may minarkahan ba siyang priority bill na tungkol dyan? Wala naman eh. In fairness, Nelson, sa mga tumatakbo sa politika, malalaking campaign donors kasi yan eh. Ngayon nga. Di ba? Oo, kaya sa na akin, hindi nilalagay ang pangalan. Hindi. Oo. Campaign donors na hindi nilalagay ang pangalan. Totoo. At marami ho tayo mga electric cooperatives, Nelson. Halimbawa, ito bahay ng mayor, bahay ng congressman, bahay ng gobernador. Ayan, tanungin mo. Mga electric cooperatives, yan ba, sinisingil nyo ba sila ng kuryente? Wala na. Di ba? Ay, di yung systems loss pasok. Ayun, yung pasok sa ano, isipin, sinisingil mo sa iba yun. Kaya nga. Kasi meron nga mga report na, Nelson, bahay ng congressman, bahay ng gobernador, kapag siningil daw ng electric cooperative, palalayasin yung general manager. Nako po. Ayaw, ba't sinisingil mo ako? Hindi ka naupo dyan, kundi dahil sa akin. Ganun ba? Ganun ang sistema Kaya dyan. pala ang laki ng systems loss. Ayun. Oo. Lahat yan. Akala nyo, ganun-ganun lang yan. Hindi, pero ang tanong ko dyan, ito ba'y nasa sa ilalim ba ito ng government guarantee? Alam mo, kaya nila pinasok ito negosyo ito. Baka naman may government guarantee. Kasi di ba, marami tayo yung, ang tawag ito, yung utilities. Kaya nagpapasok, nag-i-invest sa atin yan kasi meron silang tinatawag na government guarantee na siyempre, kung ikaw yung negosyante malaki galing sa ibang bansa, ayoko pong magpasok yan. Malulugi ako dyan. Kaya gagawin ng gobyerno, hindi, meron tayong government guarantee, wala kayong lugi rito. Kasi ginagarantihan namin, halimbawa, gaya niyan, systems loss. Baka kako naman nakapaloob yun sa government guarantee, hindi kaya? Hindi, nakapaloob sa batas din eh. Yan ang mas matinda eh. Kasi hindi mo magagalaw at hindi mo pwedeng tanggalin kung hindi mo aamyendahan yung batas. Ganun. Kaya kailangan mo talagang palitan yung batas. Baka naman kasi kako, kailangan lang na executive order ng Pangulo. Hindi ba kaya na executive order Hindi yan? rin kaya. Hindi kaya. Oo. So dadaan talaga sa proseso? Dadaan talaga sa proseso. Kasi pagka dumami ang involved dyan, Nelson, may sa kabilang banda, yung mga nagpalakpakan na yon, lihim na matutuwa talaga yon. Bakit? Bakit? Siyempre, sabi ko nga sa'yo, may mga lobby group yun eh. Maapektuhan ang kanilang negosyo. Hindi basta-basta kung susukatin mo, magkano ba isang taon nakita sa systems loss? Meron ba tayong computation yan? Wala pa rito eh. Ganon? Oo. Kaya isang buwan lang. Kasi kung halimbawa, gumagastos ka ng 1 bilyon o 2 bilyon, yun ba yung maabot ng bilyon ba kada isang taon? Nayata, ganon? abot yan. Di yung sabihin ko na halimbawa, kalahating bilyon na lang, gagastusin ko pang labi. Di hindi na uusad ng batas na yan? Hindi na. Kaya nga Ganon? dyan, magtataka ka pa. Di ba? Sinabi ko na sa'yo, ang tagal nang ipinapile yan. Paulit-ulit na nga, di ba? Yun na nga. Na Yan gusto ko kasi happy ka eh. Yun nga, si Enrile pa nag-file yan. Wala na siya. Hindi naman din na ipasa, di ba? Nako. Oo. Kaya sa tingin ng marami, ito'y pakitang tao lang, yung pagtatanggal sa systems loss Hindi, at yung pagpapile ng mga maaagang... Kasi ang tagal lang nakapile niyan. Nabulok na. Ako, Diba? Nelson, naniniwala ako sa 2 taong termino ni Pangulong Bongbong. Ano yan? Ang tingin ko dyan, mauna pa yung racket dyan. Anong racket? Yung racket. Pagpapasalipaw-paw ng racket. Mauna pa yung racket. Nako po. Ay, nako. Dito tayo magkakasubukan. Dito tayo magkakaalaman. So siguro, sa part ng 2 kapulungan, nasa likod niya ang di ba? Nung nagsasalita ang Pangulo, nandun ang Senate President, nandun din pong House Speaker. So ang challenge ngayon, sapagkat sabi mo nga, dadaan ito sa batas, doon sa 2 leader ng 2 kapulungan. Kaya nga. Diba? Importante ding mabanggit sa SONA. Speaker Boji D. Para gumalaw yung mga congressman. Yan. At yung mga senador. Ang problema, kung gagalaw. Sana gumalaw. Dapat sila gumalaw. Ay, kung gusto nilang mabilis, may nakapile na eh. Merong version sa House yan eh, dyan eh. Baka maging, sabi nila, baka maging credit ni Senator Marcoleta Ayan yan ang problema. Pagka ang iniisip natin, imbis na yung kapakanan ng taong bayan, ay yung kung sino ang gwapo rito, kung sino sikat, kung sino ang bida, ay wala tayong patutunguhan yan. Kapag ginawa natin yan, ang magiging bida niya, Senador Marcoleta, baka maging presidente yan sa 2028. Yun nga, malamang. Hindi na nga magiging batas yan.
Oo. Pag kayo nang tinignan. Yes. Pero kung yung lahat ng mambabatas na pumalakpak, nag-standing ovation sa Pangulo, ay talagang magpapakatotoo na son, ako sa tingin ko, lalo ngayon, budget hearing. Di ba? Budget hearing, DOE, ERC, hindi namin na-aprobahan ang budget ninyo hanggat hindi natin ito natatapos. Yaw. Di ba? Ano na tayo? Gumamit na tayo mag-flex na tayo ng muscle, sakalin na natin dapat sakalin. No? So, kasi kung hindi po, lalaruin tayo ng mga ito. Di ba? Ibig ba sabihin, magpapalaro tayo sa mga malalaking negosyante sa Pilipinas? Matagal na. Matagal na. Oo. Ay, nako. Masakit ang bagay na yan. Masakit na katotohanan. Pero hindi natin dapat lunukin, Nelson. Kasi, anong tawag natin doon? Kasi kung ganyan ang ganyan, mahihirati yung mga yan. Mahihirati po yan. Totoo. Ang problema ay nasanay na tayo sa puro salita dyan eh. Kaya hindi natin maitatanggi o hindi natin maiisip na bakit tayo nagkaganito. Kasi nga, Jen, iba yung sinasabi Sa ginagawa. sa ginagawa. Ay. Pagka sinabing, ayaw ko nito, nangyayari. Di ba? Pagka sinabing, gagawin natin ito, hindi nagagawa eh. Yun na nga. Ay, Diba? nako. Anyway, bukas pag-usapan pa natin yan. Nelson, teka lang, bago lang tayo mag-break pala, nagkaroon pala ng impeachment hearing kanina, no? Oo, umattend yung dalawang opisyal ng Yung bank executive ng Land Bank. Land Bank. Pero mabilis na tinapos, no? Pinakwento lang naman kung paano winidraw, paano dinala. Ano ang punto? Kasi parang ipinupush ng prosecution team, bakit daw may pintuan naman sa harap? Bakit pintuan sa likod daw dumadaan? Ano bang problema sa pinto na yan? Ganyan talaga, Jen. Lahat na lang ng angulo, siyempre sisilipin mo. Di ba? Kaya nga sa likod din nila, nandun yung sasakyan. Yun ba ang pinagtalunan ko bakit may unusual at saka ano salita tayo? Unusual and ano isa? Kahina-hinala at saka kaduda-duda. Di ba? Unusual And irregular yata. irregular. Isa. Pagka dumaan sa harap ng pinto, usual. Pagka dumaan sa likod, unusual. Unusual. Ako naman, kasi ako halimbawa, may dala-dala kang pera. Dalawang term, unusual tsaka suspicious. Isang kahina-hinala At isang kaduda-duda. Kaduda-duda. Na withdrawal sa ata Pagka yan. suspicious, may parang illegal something. Unusual, hindi karaniwan. Ayun. So yung pag-withdraw mo ng malaki, yung 612.5 million, hindi nga naman, unusual nga yun. Kasi hindi naman nagwi-withdraw ng ganong kalaki, di ba? Totoo. Yung idadaan mo sa likod, unusual nga yun. Pero sabi nung bank manager na tumetestigo, it's not hindi naman suspicious kasi dumaan naman sa proseso. Yun. At saka yung pagdaan sa likod, Ano mapapatunayan mo doon? Dinakaw mo ba yung pera? Ang ganda ng punto ni Attorney Poe. Sabi niya, kung ako'y may dadalang malaking pera, siyempre kung may mag-iisip sa akin na masama, alam nila dadaan ako sa harapan, di ba? Pero sapagkat ang dala kong pera ay malaki, 37 million, dumaan ako sa likod, ano bang masama ron? Samantalang ando naman pala ang opisina ng DepEd, at saka opisina ng DepEd, nasa likod. At saka nangyayari naman talaga yan, di ba? Minsan, kung gusto mo doon dumaan, di ba? Ay, nako. Anyway. So, ang susunod na impeachment ay sa Lunes na. August 3. 3. August 3 na po. Bukas daw yata. At ngayon, ngayon ay legislative work ang gagawin ng mga senador natin. Balik na po sila sa pagtatrabaho sa pag-akda ng batas at trabaho nila bilang isang mambabatas. Ayan. Bago tayo mag-break naman. Ay, teka muna, happy viewing Yan. sa Kabutch Aguilion. Ayan, at ang kanyang mag-ina, Melanie and Butchie. Yan. Pakibati naman po, sabi ni Kuya Jun Sebastian, pakibati naman po ang misis ko na si Channeline Ramos Sebastian.
birthday po niya kasi ngayon. Ayun, happy birthday po Ate Chenelyn Ramos Sebastian. Binabati po kayo ng Kuya June Sebastian. Ayan. Sabi naman ng ka Ray Manyos, sana ipainom na lang sa sa mga kontraktor na yung tubig ba, Nelson? Ano, ha? Ayan, ka Norbing, binabati po natin. Ang sabi niya, yung mga nasa dorm 6. Ano ha? Lagi daw po nakasubaybay. Dorm 6 at dorm 7. Mga estudyante po ng SFM, lagi po nakasubaybay sa inyong palatuntunan. Salamat po, ka Norbing. At marami din pong salamat sa ka Rene Garcia. Ayan. Okay na tayo? Sa atin pong pagbabalik, mga kababayan, sapagkat ngayon po ay Wednesday, makakasama natin si Attorney Rowena Guanzon sa kanila pong segmentong Usapang Matino. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Welcome back sa Usapang Matino. Tatalakayin natin ngayon ang SONA ni BBM. At siyempre, i-remind natin ang ating mga kababayan ng unang SONA niya, ano ang mga pinangako niya, at itong last year niya na SONA at ang SONA niya ngayon. Ang unang SONA ni BBM ay exciting para sa kanya kasi he was full of promises. At mataas ang kanyang political capital noon dahil kakapanalo lang nila ni VP Sara with a huge margin. Pero tingnan natin, sa unang SONA niya ay pinangako niya na magiging self-sufficient ang Pilipinas sa food production. At siyempre, pinangakuan niya rin ang mga persons with disability. At siyempre, sinabi niya rin na gaganda ang ekonomiya at gaganda ang buhay ng mga Pilipino sa termino niya bilang Pangulo. Pero ano nangyari? Within 6 months lang na siya ang naging presidente ay naging Secretary of Department of Agriculture din si BBM. Kakaiba siya kasi wala namang presidente na nag-Secretary of Agriculture ever. Sa tagal ko na sa gobyerno, wala akong maalalang ganyan. Bakit special kay BBM ang agriculture? Di ba? So sabi ko, baka naman ito nga, food production nga ang kanyang focus dahil tayo po ay talagang kulang na kulang sa food production. Kaya mataas ang ating bilihin. At ang production natin ng mga lokal na mga hindi lamang pagkain, kundi mga kagamitan. Pero anong nangyari within 6 months? Nag-smuggling ng sibuyas. Dito lang nakaranas sa Pilipino ng sibuyas na parang ang presyo ay ginto. Kaya lahat po ay nakatutok noon sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs kung bakit nangyari ito. At hindi lang yan. Siya ang Secretary of Agriculture nung nangyari ang mga talamak na smuggling ng sibuyas at mga technical smuggling. Technical smuggling, yung dapat ang tax binabayaran ay ganito, nagde-declare lamang sila ng ganito para ang tax nila ay mababa lamang. Yan po ang technical smuggling. Anong nangyari sa loob ng 4 na taon sa food production at agriculture natin? Wala hong nangyaring na promise niya. Tumaas ang bilihin ng pagkain, tumaas ang presyo ng bigas to 58 pesos. At hindi lamang sa merkado, kundi yung mga gamit na imported ng Pilipinas dahil wala tayong sariling production. So instead na i-improve niya ang food production by reducing the price of fertilizer, for example, and providing subsidies and facilities for irrigation sa ating rice farmers, ay nag-import ng bigas
si BBM galing sa Vietnam at kuminsan sa Cambodia. Kaya po tayo hindi masaya sa kanyang SONA. Dahil sa last year na SONA, sinabi niya rin na gaganda pa rin ang ating pamumuhay pero wala pa rin nangyari. Sa ika-4 niya na SONA last year, nag-promise siya na Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Anong sinabi niya? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo na mga bata ang magbabayad ng mga utang na kinurakot nyo. Oh, yan ang promise niya sa atin. Nakita natin parang astig si BBM doon last year na mahiya naman kayo. Ibig sabihin, hindi siya kasabwat sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero this year, as I predicted, ang una niyang pambulaga sa atin ay ang kanyang statement na iimbestigahan na ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Pero bakit si BBM parang ayaw niyang bigkasin at ayaw niya talagang sabihin ang pangalan ng pinsan niya? Parang mapait sa dila niya na sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez as former speaker. Dahil ba kahit paano ay blood is thicker than water? Kaya sinasabi po ng mga nakikinig na duda sila sa statement na ito ni BBM kasi hanggang ngayon, nauna pang ipakulong si Senator Marcoleta at si Mike Defensor kaysa kay Martin Romualdez na nauna pa nila inimbestigahan itong flood control corruption na kasabwat o kasama sa kanilang investigasyon si Speaker Martin Romualdez. Kaya ito pong SONA speech ni BBM sa akin ay this is the worst SONA I have ever heard. In my 25 years in government, this is the worst. Kasi ang ganda-ganda ng mga SONA ng mga nakalipas na presidente, di ba? Gusto mo talagang makinig eh. Pero kay BBM, wala po siyang sinagot o nireport sa atin ng magagandang nangyari sa bansa natin dahil last year po ay pinaka-horrible year ng administrasyon ni BBM. Kaya sinara na nila o hindi na sila nagpatuloy ng mga infrastructure projects sa takot na baka mas marami na namang kickbackan dyan. Kaya po nawalan ng trabaho ang mga construction workers. Kaya po naman ang unemployment ngayon dahil sa taas ng dolyar at sa wala ng direct foreign investments, kalahati na lang ang bagsak ng direct foreign investments, ay wala na pong bagong trabaho. Kaya 2.5 million ang Pilipinong walang trabaho ngayon at sa unemployed ay baka nasa range ng 6 million to 10 million ang mga nagtatrabaho lang na part-time. Sinasabi din sa isang survey na kalahati sa Pilipino ay nakaranas na ng gutom. Pero ang ating presidente
ay napaka-ambitious pa rin sa lima niyang SONA. Anong sabi ni BBM? Wala siyang sinabi about economic targets. Wala rin siyang sinasabi kung paano niya i-cure ang inflation dahil hindi niya talaga kaya. Wala rin siyang sinasabi kung paano niya isosolve ang problema ng kawalan ng trabaho. At instead, ang ambisyon talaga ni BBM ay mag-iwan daw siya ng legasiya sa atin para hindi natin siya makalimutan. Paano daw niya gagawin? Ito ang dalawang future projects na nasa ulo ni BBM at pinapanaginip niya. Pinapanaginip niya na magtatayo siya ng nuclear power plant uli, kagaya ng ginawa ng kanyang amang si Ferdinand Marcos. Naalala niyo ba yung Bataan Nuclear Power Plant na pinag-uutangan din ng Pilipinas para itayo yun? Natapos po yun, pero hindi nag-operate. Dahil sa takot nila na baka mag-nuclear leak kagaya ng Chernobyl noon. Kaya in 1984, it was also closed. So, tuloy-tuloy po ang bayad ng Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang bayad natin noon para dyan sa Bataan Power Plant na yan ni Marcos Sr. Ngayon, gusto na naman gawin ni BBM. Ang power lang naman, naghinihiling namin sa iyo, BBM, ay ang power sana ng trabaho at hustisya. Yan po talaga ang hinihiling namin sa iyo, hindi po power plant. Isa pang gusto niya. At ito mga kababayan, ang talagang hindi ko na-carry ito. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. Gusto ni BBM magpatayo ng rocket ship port kasama daw ng Korea. Abay, BBM, wala nga ang tren Yung mga railway dyan, hindi mo nga matapos saan ang budget din sa railways na yan? Di ba? Sana para hindi naman tayong masyadong kandaugaga na tayo, kahintay ng bus ng 3 oras ang hintay ng mga tao bago makauwi sa ulan, bagyo at initan. Sana yung railway system ay pinagawa mo na sa 4 na taon. Ngayon, hindi mo nga kayang ayusin yung railway system at saka ang traffic dito sa Metro Manila. Gagawa ka pa. Isasalang mo na naman. At siyempre, mangungutang na naman si BBM para sa kanyang dream na magkakaroon ang Pilipinas ng rocket ship port. Mga kaibigan, yan po ang hindi ko na carry yan. Kasi sa Bisaya pa, tayong-tayong ba? Para ang taas-taas na talaga ng lipad ni BBM, di ko na siya maabot sa ang high na po ng goal mo, BBM. Hindi ko na talaga kayang abutin yung pagka-high ng goals mo. Biro mo yan. Sa utang ng Pilipinas na ginawa ni BBM ng 19 trillion, ay magbabayad ngayon tayo isa-isa at estimate of around 170,000 pesos bawat Pilipino, pati mga sanggol. 19 trillion mga kababayan, hindi pa siya tapos. Mangungutang pa uli si BBM para ipatayo niya ng rocket ship port at ipatayo niya ng nuclear power plant na magiging white elephant na naman at kung saan, syempre, magiging source na naman ito ng mga kickbackan. Anong nangyari sa flood control corruption investigation na pinamis sa atin ni BBM noon? Walang nangyari. Dahil nung si Senator Marcoleta ay nagsimula na naman na hearing
ng mga testigo ni Saldico na nagdala, sabi nila, ng mga mali-maletang pera hanggang sa bahay ni BBM. Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez at pati daw, sinabi nila sa hearing, nagdala rin sila ng mga maleta sa kay Congressman Sandro Marcos dun sa Ilocos Norte. Nung binuksan uli ang hearing ng Blue Ribbon, ano ang ginawa ni BBM at ang kanyang mga kaalyado? Siyempre, sa Senado, kaalyado niya yun, yung bagong majority ngayon. Anong ginawa nila? Tinanggal na naman ang Senate President at tinanggal na naman si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi lang yan. Pinakulong pa si Senator Rodante Marcoleta sa kawalang kwentang kasong plunder na wala naman ni 5 galing sa kaban ng bayan. Paano naging ill-gotten wealth yun? Paano naging plunder yun? Na dineclare naman yun, nag-donor's tax pa nga ang nag-donate ng mga perang yun na intended for his campaign. Nasaan ang rule of law sa Pilipinas? Nasaan ang ease of doing business na itong korupsyon ay nagsisira sa confidence ng mga negosyante at mga investor? Kaya travel ng travel si BBM, baka sakaling in the future, next year ay rocket ship na ang sasakyan niya para magkukuha siya ng mga, sabi niya, investors sa Pilipinas. Kasasara lang po ng Canon dito sa Pilipinas. Canon, yun pong negosyong gumagawa ng mga camera at mga lens ng camera. Ngayon, sabi ni BBM, itong Pax Silica ng Amerika na ilalagay dito sa atin ay maggagawa daw ng 180,000 na jobs na para sa mga Pilipino. Ito po yung production ng microchip sa Taiwan dahil na under threat na itong Taiwan sa China ay siyempre, kailangan na nilang ilikas itong microchip na production dahil dyan po ang Taiwan ang nagsusupply sa Amerika. Kaya dito po bumisita si Secretary Rubio at siyempre sinabi din ni Trump na siya daw ay pag nagkita daw sila ng Premier ng China ay sasabihin niya ang sinabi ni BBM tungkol sa West Philippine Sea. Hindi na maintindihan Dahil si BBM halatang halata na siya talaga ay ayoko nang gamitin ng word na tuta kasi marami din akong tuta. Gusto ko kaya yung mga papi. Pero halata na. Klarong-klaro. Na si BBM kung anong gusto ng Amerika, yun ang gagawin niya. Kahit po tayo ang ating mga kapalaran na nakasalalay dyan. Itong Pax Silica. May isang US Senator akong nakita sa TV na nag-object niyan doon mismo doon sa kanila sa Amerika. Bakit? Dahil kung saan sila may data center, yung kanilang kagaya sa Pax Silica, ay nauubos yung tubig. Nauubos po ang tubig. Kaya yung mga Amerikano doon sa lugar na yon, sa state na yon, ay nag-iigib na para sa kanilang banyo at ang kanilang tubig ay may latak. Isa lang po yan sa mga magiging problema. Ang pangalawa, gusto ni Trump na hindi Philippine law ang mag-govern dyan sa Pax Silica. Hindi Philippine law. Ibig sabihin, parang halos teritoryo na tayo ng Amerika, pero walang bayad. Parang noon ba? Yung military bases, katiting lang ang bayad sa Pilipinas, pero sa Turkey, napakalaki ng bayad ng Amerika. Di ba unfair naman yan sa atin? Na dapat sana yung presidente natin ay iniisip po ang kalagayan nating mga Pilipino, at di lamang ngayon, kung hindi, doon sa atin pang mga future na mga anak at mga apo. Kaya itong SONA ni BBM, na wala namang report sa state ng ating economy, ay talaga pong parang maniwala na nga ako na siya talaga ang sumulat nito kasi palpak. Baka nga siya sumulat nito kasi wala po talagang laman na papalakpak ka.
Pumalakpak pa ang mga audience nung sabi niya ay tanggalin na yung systems loss sa ating Meralco bill. Hello? Ngayon lang kayo nagsabi niyan? Ilang taon na po kami, nag-apo na po ako, ang systems loss na yan, ay nandyan yan dahil sa epiral law? Amen nyo na naman yan. Bakit naman si BBM po? Kung matatag siya at malakas siyang presidente, bakit naman po iilan lang yung batas na priority niya ang napasa ng Congress? Tapos yung mga congressman, dami pang budget sa kanilang mga infrastructure na nagiging source ng kanilang kickback. Pero yung opposition, zero. Yung mga congressman at party list representatives na hindi kaalyado ng administrasyon, zero ang funding dyan. Nasaan ang demokrasya dyan? Hindi ba yung pati oposisyon ay mga Pilipino din yung mga constituents nila? Bakit po sila? Wala po silang magawa sa kanilang mga distrito dahil wala naman po silang project. Kaya hindi po tama itong sinasabi ko na yung fiscal policies ni BBM, hindi niya binabanggit kung anong plano niya sa ating ekonomiya. Kasi nga, wala naman talaga siyang plano. Wala naman talagang plano si BBM. Gusto niya lang ayuda ng ayuda. At ayuda pa, more. Kasi gusto niya, happy kayo dahil malapit na eleksyon. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo, ang ayuda na yan, hindi yan ang solusyon sa ating mga problema sa kahirapan. Ang kailangan po talaga natin ay trabaho, hindi po ayuda. Kasi ang ayuda na yan, number one, hindi naman po talaga yan sapat na hindi naman yan pang matagalan. Number two, hindi naman po yan lahat kasali. Kagaya ng ayuda dun sa subsidy sa presyo ng gasolina dun sa at diesel dun sa mga driver. Yung fisher folk, yung mga nangingisda, bumibili din po ng diesel yun, bakit sila po walang ayuda noon? Kasi hindi naman po kaya na iayuda lahat. Hindi po ba? We are a poor country. Ngayon, ginagawa lang yan ni BBM para hindi kayo magalit ng todo. Hindi kayo mag-rally. Kaya ang SONA po, hindi lamang batayan ng kanyang mga promises noon sa atin. Hindi po dapat suriin po din natin kung ano na po ang sitwasyon ngayon ng ekonomiya at buhay ng mga kababayan natin. Kalahati po sa Pilipino ay nakakaranas na ng gutom. 2.5 million walang trabaho. Milyon-milyon pa ang underemployed o nagtatrabaho na lang ng part-time. Paano masusolba ito ni BBM sa loob ng 2 taon? Kung ang nasa isip niya ay rocket ship? Mga kababayan, maging matatag tayong mga Pilipino. We do not deserve this kind of government. We have to demand for government accountability and good performance and a decent life for all Filipinos. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rowena Guanzon. Maraming salamat, Attorney Rowena Guanzon, Usapang Matino. At yan na rin po naging kabuuan ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan at sa umaga alas 5, mga balitang kompleto at totoo, 100%.